Habang tumatagal mga kababayan, tila ba palala ng palala ang hindi magandang ugali or yung negatibong behavior or pag-uugali, pagsasalita ni VP Sara na pinapakita niya sa publiko. Panoorin niyo po mga kababayan. Andito ako ngayon sa distrito niya. Nagpapakilala ako sa inyong lahat. Ako si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. Kami, kung saan kami galing, doon sa Mindanao. Sanay kami sa wala. Kaya, walang mawawala sa akin kung dalhin ko ang away na ito dito sa kanal ng distrito ninyo. Narinig niyo po yung sinabi niya? Tila yata naghahamon ng away kanal si VP Sara, mga kababayan. Alam niyo, marami pong nakaka-observe or nakaka-notice na palala po ng palala yung pinapakitang ugali ni VP Sara sa publiko at hindi po ito maganda. In my opinion, hindi naman ito nakakatulong sa mga politikong ine-endorso niya, mga kababayan. Parang sa mga nakaraang araw or linggo, ang naririnig natin sa kanya ay puro away, away kanal, insultuhan, baboyan, kutyaan, laitan ng itsura, laitan ng kung ano-ano. Yun po yung naririnig natin kay VP Sara. Pakinggan po natin ulit yung sinabi niya. Andito ako ngayon sa distrito niya. Nagpapakilala ako sa inyong lahat. Ako si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. Kami, kung saan kami galing, doon sa Mindanao. Sanay kami sa wala. Kaya, walang mawawala sa akin kung dalhin ko ang away na ito dito sa kanal ng distrito ninyo. Ayun mga kababayan, narinig nyo naman, sabi niya, siya daw po si Sara Duterte at kaya daw po niya makipag-away sa kanal at kaya daw niyang dalhin yung away sa kanal ng kanilang distrito. Sabi ko, bakit naman parang kanal ang turing dyan sa lugar na yan, ano? Tsaka ako naniniwala ako, hindi po lahat ng taga Mindanao awayero or awayera, mga kababayan, ano? Tsaka dun sa sinabi niya na sa Mindanao, sanay sila sa walang-wala, I beg to disagree. Hindi ako naniniwala na walang-wala sila yung pamilya niya, no? Hindi ako naniniwala, ito na naman tayo Parang ipamumukha na naman sa tao na simple lang silang pamilya, na walang-wala sila, na sila ay galing sa hirap. Hindi totoo yun Kasi kita naman natin yung lifestyle ni Kitty Duterte. Si dating Pangulong Duterte, inamin niya sa Quadcom na meron siyang at least 5 billion pesos. Tapos sila, magkakapatid, may mga properties sila, in-uncover yan ni dating Senador Antonio Trillanes. Yung mga mamahaling bahay na sinasabing kanila na nagsisirculate sa social media at saka yung mga properties nila. And yung nga pong mga joint bank account nila ni dating Pangulong Duterte na in-uncover ni Senator Trillanes yung sa BPI. Hindi naman po yan tinanggi ni dating Pangulong Duterte at saka ni VP Sara kasi napatunayan ni Senator Trillanes na meron talagang bank account, no? At mas mapapatunayan pa ito kapag nagprogreso na yung impeachment sa July. So, ayan, no? Yung sinasabi niya na walang-wala sila sa Mindanao, naku, yung mga ganyang paandar, marami na naman siguro maniniwala dyan, no? Pero marami ding Pilipino na matatalino na hindi mauutos sa ganyan. Hindi kayo walang-wala. Mayaman kayo. So, para namang, andito pa rin pa ba tayo sa pagpapanggap, no? Tapos, wag namang sanang parang palabasan ni VP Sara na ang mga taga Mindanao ay dadayo sa Manila para makipag-away or parang pinapalabas niya na awayero-awayera ang mga taga Mindanao. Hindi po ganun. Maraming peace-loving Filipinos ang mga taga Mindanao. Naniniwala po ako dyan. Ako po ay isa sa mga nakasaksi na mas maraming Pilipino sa Mindanao ang gusto ng kapayapaan. Hindi po sila awayero or awayera. At saka bakit ganyan ba si VP Sara? May nakikipag-away ba sa kanya? Meron bang nagbabato sa kanya ng insulto, ng pambabastos, ng kung ano-ano nga hindi magagandang salita or pagbabanta? Kung maalala niyo si Joel Chua, hindi ko alam kung biro yun, ano? Sinasabihan niya na yung kalaban ni Joel Chua na binigyan niya ng apple, na isaksak daw sa lalamunan, or something like that, non-verbatim, hanggang sa mategi, yung Joel Chua. Sabi ko, tama ba yun? That can be considered, threat no?
Pero meron bang mga gumagawa ng ganun kay VP Sara or sa mga kandidatong sinusuportahan niya at iniendorso? Wala naman, di ba? Wala naman nakikipag-away sa kanila. Ang alam natin doon sa mga kalaban nila sa politika ay binubusisi, no, yung confidential fund ni VP Sara at yung trabaho niya bilang Vice President, no? Yung pag-handle niya ng pondo, purely professional approach, no? Yung trabaho ang binubusisi, yung pag-handle ng pondo ng taong bayan, pera ng taong bayan, ano? Purely professional, hindi personal ang pag-atake kay VP Sara, kundi doon sa trabaho niya ang tinitignan. Pero si VP Sara bilang balik or gante, doon sa rally nila ipinakita ni VP Sara yung picture ni Congressman Abante na nakadila. Ayan, sabi niya props daw niya yun eh, no? Yung isang beses Apple ang props niya, tapos ngayon ito naman picture ni Congressman Abante. So sabi ko, grabe naman tong pinapakita ng VP Sara. Pang-aaway na eh, pang-iinsulto, disrespect. Wala namang gumawa sa kanya ng ganyan eh. Kung meron man siya sigurong nakakalaban, no, ng mga kalaban nila sa politika, ang banat naman ng mga yon ay patungkol sa trabaho niya. Walang personal na banat, no? So, kung meron man, sige nga, i-share niyo po sa ating comment section nang malaman ko. Baka ako lang ang hindi nakakaalam, no? Pero sa Quadcom hearing, sa COA findings, puro patungkol sa trabaho niya at sa pag-handle niya ng pera ng taong bayan ang binusisi doon. Wala pong pamimersonal. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ito pa yung observation ko, na-notice ko, no? Yung conclusion ko, kumbaga, in my opinion, nagkakaganyan si VP Sara na talagang pinapakita niya na nakikipag-away na siya. Kasi siguro desperado na siya, no? Wala na siyang ibang choice kundi mambalahura na lang, mang-away, i-disrespect, insultuhin yung mga taong kalaban niya na alam niya na naging dahilan kung bakit nalaman ng publiko yung pag-handle niya ng confidential fund, kung bakit meron siyang impeachment na magaganap, impeachment trial sa July, kung bakit na-impeach siya sa House of Representatives, no? I think yung kanyang behavior na pinapakitang yan, ay ayan na po ang resulta ng nararamdaman niya na sa tingin ko ay pagka-desperado na or yung tipong alam niya, ramdam na ramdam niya sa sarili niya na wala na siyang lusot dito. Kaya ang gagawin na lamang niya ay mang-away, no? Makipag-away kanal, no? Mang-insulto, mangutya, no? Yun naman talaga yung narinig natin for the past few days, no? Yung pangutya, panlalait sa itsura, sa katawan ng kanyang mga kalaban or kalaban ng kanyang mga ine-endorso, no? In my opinion, resulta yan ng kanyang pakiramdam at thinking na alam niya wala na siyang lusot, no? Kasi mga kababayan, come to think of it, yung katotohanan na nag-lapse na yung notice of disallowance na palugit, no? Yung deadline na ibinigay sa kanya ng COA para ipaliwanag niya yung notice of disallowance niya hanggang February 9, if I'm not mistaken. Ngayon, April na, wala pa tayong nababalitaan na nakapag-paliwanag siya sa COA at nasettle niya ang mga notice of disallowances niya. Hindi lang isa to ha, maraming notices of disallowance, no? Ang inisyo sa kanya ng COA at wala po tayo ni isang nabalitaan na sinabi ng COA na nasettle na. So, wala pong ganun. Kaya nga po nag-progress na sa impeachment So, yung katotohanan na hindi niya nasettle ang notice of disallowances niya from COA at yung katotohanan na umiiwas siya sa pagsagot sa mga tanong ng Quadcom, bihira siyang umattend, no? Sa hearing ng Quadcom, yung katotohanan na ayaw niyang makipag-cooperate, yung katotohanan na nag-progress yung mga issues niya sa COA, sa pag-handle ng confidential fund at pondo ng taong bayan, at yung mga pagbabanta niya sa social media kay PBBM, yung katotohanan na nag-progress yon hanggang impeachment, ay katotohanan na hirap siyang sagutin ang mga issues na iyon. Katotohanan na hindi niya kayang sagutin sa COA, hindi niya kayang sagutin sa Quadcom, kaya nagprogreso na at na-escalate na sa impeachment, no? And sa tingin ko, no, ramdam niya, alam niya na wala na siyang lusot dito dahil hindi niya nga naipaliwanag sa COA Hindi rin niya naipaliwanag sa Quadcom. Ano magiging iba or ano magiging kaiba? What will make it different sa impeachment? Most likely, hindi rin niya maipapaliwanag. Hindi rin niya maipagtatanggol ang sarili niya. Hindi niya rin ma-justify ito sa impeachment. Kasi kung from the start, alam niya na wala siyang ginawang mali, no? At tama lahat ng ginawa niya. Kung from the start, kayang-kaya niyang ipaliwanag ito. Sa COA pa lang, sa Notice of Disallowances pa lang, na-settle na niya. At nang hindi na na-escalate sa Quadcom. Pero na-escalate sa Quadcom.
Pero kung siya nga ay may mga ebidensya at tama ang ginawa niya, wala siyang ginawang mali or kasalanan sa mga Pilipino, maayos ang pag-handle niya ng pondo, sa Quadcom pa lang dapat okay na doon, na-settle na. Kaso nga, from COA to Quadcom, na-escalate sa impeachment. So most likely, kung hindi niya kayang ipaluwanag sa COA or sa Quadcom, most likely, alam na alam rin niya sa sarili niya na hindi niya kakayanin, lalo pa sa impeachment. Kaya nga ang strategy na niya ngayon ay ipanalo ang mga senador, no? Tulungan ng mga senador na makakatulong sa kanya na boboto para hindi siya ma-impeach. Dahil yun lang ang pwedeng maging lusot niya, no? Pero sana yung mga mananalong senador ay makonsensya. Tignan nila yung ebidensya, testimonya, no? At yung katotohanan na tama ang ipagtanggol nila. Hindi yung porket kaalyado or may utang na loob, ilulusot, no? Poprotektahan mula sa impeachment or conviction ng impeachment, no? Sana mga Pilipino ang isipin nyo. Kaya nga tayo mga Pilipino, bumoto tayo nang alam natin na tayo yung kakampihan at hindi ang pamilya Duterte or si VP Sara, mga kababayan. So yun po yung nakikita kong dahilan kung bakit ganyan na po si VP Sara, yung ugali niyang pinapakita sa publiko, desperada na, no? Dahil alam niya sa sarili niya na hindi niya kayang lusutan ang impeachment. Hindi niya nga nalusutan ng COA at Quadcom Impeachment pa kaya, no? Malulusutan lang yung impeachment kung mga kakampi niya ang mananalo sa midterm 2025 election. Kaya nga ako, I'm thinking, no, dahil hindi pa naman kompleto ang aking 12 senators. What if sila Franz Castro, sila Teddy Casino, sila, sino ba yun? Risa Masa ba yun? Sila Brosas, ang idagdag ko, no? I'm just thinking lang naman, kasi itong mga ito talaga yung nag-asikaso ng impeachment ni VP Sara So sabi ko, kung ito kaya manalo, panigurado yung mga yan, no? Yung mga aktivista sa Kongreso, panigurado yan sila Franz Castro, sila Teddy Casino. Yan ay boboto para ma-impeach si VP Sara, no? Kasi nakita nila, sila mismo yung mga nag-asikaso niya. Si Franz Castro, nasa Quadcom yan Siya yung isa sa mga nagbubusisi, hindi po ba, no? Yan sila Arlene Brosas. So, pero sigurado na ako sa mga pinagkakatiwalaan ko sa Alyansa, si Kiko Pangilinan, Bam Aquino, and Heidi Mendoza, sigurado ako mga Pilipinong kakampihan yan, hindi si VP Sara, no? Ito na lang mga kababayan yung isinuwalat, binulgar ni Senator Trillanes na bank account, no? Sinasabi niya na nagre-receive ang pamilyang Duterte, yung mga magkakapatid, mag-aama ng regular na malalaking halaga sa mga sinasabing D-Lord ni Senator Trillanes, no? Hanggang ngayon, hindi pa rin nadidebunk yon ng kampo ng mga Duterte. And yung waiver, hindi pinirmahan, no? So, natatakot siguro na malaman ng publiko kung ano talaga ang storya sa likod ng mga bank transaction na iyon. And kung maalala nyo, si VP Sara, nagkaroon siya ng interview, no? Sa balita yan, hindi naman niya tinanggi yung mga bank account na yon, no? Pumunta daw siya sa bangko. Ito yung pagkakaalala ko. Pumunta daw siya sa bangko, binerify niya yung mga bank account, and totoo daw, existing. Ang sinasabi lang niya bilang palusot, ewan ko kung palusot ito or alokohan. Sabi niya, hindi daw niya alam kung sino ang nagbukas ng mga bank account na yon, no? Hindi niya tinanggi, existing daw yung mga bank account, pero hindi din daw niya alam kung sino nagbukas ng mga bank account na yon. Sinong bangko ang papayag na magbukas ng bank account nang hindi present yung may-ari or magiging may-ari ng bank account? Kailangan ng biometrics doon. Kailangan ng picture mo, kailangan ng thumb mark mo, kailangan ng signatures mo. 3 beses kaya itong pipirma doon, hindi po ba? Pipicturean ka, biometrics, no? Yung mga fingerprints mo, kailangan nandoon. So, walang ibang nagbukas noon, VP Sara, kundi ikaw. So, dun sa nabalitaan natin na sinasabi niya na, oo nga, mayroong mga bank account na gano'n, pero nagtataka daw siya, bakit daw may mga ganung bank account, no? So, sa madaling salita, hindi niya tinatanggi, no? Hindi lang niya alam. Nagtataka lang, parang pinapalabas niya na hindi niya alam kung sino nag-open. Parang napaka weak or hinang palusot yun, ano? Parang ginagawa namang BO-BO ang mga Pilipino. Hindi magandang alibay yan, nakakatawa yan, no? Siguro yung mga supporter nyo maniniwala sa ganyang palusot, pero ang mga matatalinong Pilipino alam na hindi mabubuksan ang mga bank account na yan kung hindi ikaw ang nagbukas at kung hindi ikaw yung physically pumunta sa bangkong yon para buksan ang mga bank account mo. Kasi kailangan ng mga biometrics mo, signature, photos, IDs, at saka fingerprint, no?
So ganun mga kababayan, hindi mabubuksan yung mga bank account na yun ni VP Sara na sinasabi ni Senator Trillanes na tumatanggap ng malalaking halaga, milyong-milyong halaga in a regular basis, no? Na sinasabi niyang galing sa mga D-Lord, no? Hindi natin alam kung ano yun, kung bribe, suhol, or whatever, hindi natin alam up to now, pero existing yung mga account at hindi mabubuksan yon kung hindi si VP Sara ang nagbukas ng mga bank account na iyon, mga kababayan, no? So, doon, yung katotohanan na iyon, na hindi naman niya tinanggi, kaso ang weak nung palusot, no? Yung katotohanan na iyon, kapag yon nabusisi sa impeachment trial, I think yun ang isa sa nagpapa-worry or nagiging anxiety ni VP Sara, na talagang wala siyang lusot doon eh. Alam nyo, si Senator Trillanes, talagang may matitibay na ebidensya yan eh. Kasi talagang, wala, hindi naman nila na, hindi nila itong pinagtataka ko, hindi nila masisi si Senator Trillanes patungkol sa impeachment, patungkol sa pagkakakulong ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Bakit yung iba, no, ang kanilang binabalahura, binabastos at saka binabanatan? Bakit hindi si Senator Trillanes, no? Parang dati, naalala ko, parang nagbanta si VP Sara kay Senator Trillanes na wag mo akong papakialaman. Something like that, no? Pwede kong ipakita sa inyo yung naging statement ni VP Sara dito para mabasa nyo, no? Parang meron siyang pagbabanta kay Senator Trillanes na leave me alone. Napakinggan mo yung sinabi ng nanay ko, something like that, no? Na mas matindi siya, no? Parang, in my opinion, parang tinatakot si Senator Trillanes, no? Pero nagpatakot ba, no? Nagpadala ba si Senator Trillanes sa mga ganung banta or pananakot? Hindi yan natatakot, no? Sundalo yan eh. Yung mahabang panahon na nakikipagbakbakan siya sa mga Chinese poachers nung Navy siya dyan sa West Philippine Sea at mahabang training sa PMA. Sa tingin ko, no, yung sinasabi ni Baste Duterte na hindi pa pinapanganak ang tatalo kay dating Pangulong Duterte, sa tingin ko mas bagay sabihin yon kay Senator Trillanes. Wala pang tao or hindi pa pinapanganak ang makakatakot, no, or tatalo kay Senator Trillanes, no? Kasi kung sinasabi niyo na wala pang taong pinapanganak para talunin si dating Pangulong Duterte, meron na po, nakakulong na siya at si Senator Trillanes ang dahilan doon. Sa palagay ko, wala pang taong pinapanganak para takutin or talunin si Senator Trillanes. And I think siya yung totoong punisher, the real punisher of corrupt and bad politicians, mga kababayan, no? That's my opinion. So, yung katotohanan na yon na ipinakita ni Senator Trillanes na isinuwalat niya yung mga bank account na may malalaking halaga na transaksyon. I think yun ang isa sa mga nagbibigay ng anxiety kay VP Sara. Kaya naman nakikita ko, no, yung kanyang behavior na yan ay resulta po ng anxiety, worry, at yung ramdam niya, alam niya na wala na siyang kawala dito, wala siyang lusot. Kaya, in my opinion, nang aaway na lamang siya, pinapakita niya yung hindi magandang ugali, no? At kahit hindi naman siya inaaway ng kanilang mga kalaban, siya ay parang nanghahamon at gustong makipag-away, no? Pero naniniwala ako na hindi nadadaan yan sa ganyan. Patunayan mo na ikaw inosente at tama ka sa pamamagitan ng paglaban sa tamang paraan. Hindi yung pakikipag-away or pagiging violente sa salita, sa isip, at sa mga kilos or gawa. Hindi ganun ang civilized community. Hindi kayo mananalo dyan. Maaring manalo kayo sa bugbugan or makipagpatayan, pero nasa ng honor at ang dignidad sa ganung sistema, 'di ba? Wala, no? Hindi na kung siguro sa Mindanao, pwede kayong moro-moro doon, no? Yung mga warlord diyan, maaaring may ganyan sa inyo, pero sa Manila, dito sa Pilipinas, maraming Pilipino ang matatalino at civilized, no? Hindi uubra ang ganyang sistema at paandar. Yun lamang mga kababayan, ano pong masasabi niyo sa ibinahagi ko? Sana po makapag-komento kayo at malike yung video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.